Good morning din po sa nasa 20 pa rin nakasama natin online. Ang mga problema na hinaharap po natin ay bahagi talaga ng ating mga buhay. Yan ay parte ng buhay natin sa mundo. Yung every problem na ating po na-experience. Actually, yung mga problemang yan ang nagbibigay ng kulay sa buhay natin. Ang tawag ko rin ay mga dekorasyon ng buhay natin yung mga problema. Kumbaga sa bahay, yung problema yan yung kortina, yan yung Christmas light, yan yung mga dekorasyon natin, pampaganda ng buhay. Dahil sabi nga nila, boring ang buhay na walang problema. Boring yun. Pag ang buhay nyo smooth, boring yan. Kailangan talaga nagiging rough kung minsan yung ating mga dinadaanan, yun ang nagbibigay kulay ng buhay natin. Parang panunood lang yan ng mga teleserye at mga movies na mga pinanunood nyo, di ba? Pag nanonood kayo, masarap manood kapag merong kontrabida. Pag walang kontrabida, boring manood pag ganun. Kasi yun yung nakaka-excite di ba? Yung merong mga kontrabida doon sa pinapanood natin. So lalong gumaganda yung panoorin. Lalo kang na-excite doon sa bibitining ka bukas. Kasi biglang darating yung kontrabida at magkikita sila. Yung mga ganong mga eksena, di ba? So ang buhay natin, ganun talaga. Dumaranas tayo ng mga hirap, hindi laging saya, may lungkot din. Hindi laging tawa, may panahon na tayo ay malulungkot. Bahagi yan ng buhay ng bawat isa sa atin. Actually, sabi ni Solomon, di ba, Ecclesiastes 3, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang oras, panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. So may kanya-kanyang panahon daw. Hindi laging pagdiriwang, hindi laging tawa, hindi laging lungkot. Yan ay nangyayari sa buhay natin. Minsan malungkot, minsan masaya, minsan maganda, minsan pangit. Ganun ang nagaganap sa ating pong mga buhay. Kaya minsan napansin nyo, ang ganda-ganda nung araw nyo, bigla na lang, diba, biglang pumangit. Diba? Kasi merong isang pangyayaring naganap. Kung kailan may birthday celebration, tsaka biglang may namatay. Kung kailan Christmas, tsaka biglang may aalis. Kung kailan meron kang tinutulungan, tsaka ka biglang nawala ng pagkakakitaan. Kung kailan nagsisipag ka na sa church, tsaka ka biglang dinapuan ng sakit o ng anumang problema. Kung kailan nagbabagong buhay ka na, at tsaka ka pa nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Dahil yung mga problemang yan, nagaganap talaga kahit kanino. Ang importante, alam mo kung paano ito haharapin. Yan ang mahalaga Kaya muli pag-usapan natin, how to face problems, and this is part 2. Last week, yun yung part 1. Ito ngayon part 2 natin. Kasi mahalaga na maintindihan natin ng mga problema na riyan lang. Pero dapat alam nyo at alam natin kung paano ito haharapin. Diba? Sabi nga ng isang manunulat, the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Hindi naman daw talaga yung problema ang problema. Ang problema daw talaga natin, yung ugali natin, yung mindset natin, yung perspective natin, doon sa problema. Kung paano natin ito tinitignan, kung paano natin ito hinaharap. Kapag ang problema, tinignan mo siya bilang isang pahirap sa buhay mo, pahirap nga yan. Pero kung ang isang problema, tinignan mo siya bilang isang blessing sa buhay mo, magiging blessing yun. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. So, depende kung paano natin tinitignan yung nangyayari sa atin. Nawalan ka ng trabaho, tinignan mo yun as an opportunity para makahanap ka ng iba na hanap buhay, na pagkakakitaan mo. So, dapat tinitignan natin ang lahat na nagaganap sa atin sa isang positibong bagay. Sabi natin last week, when facing problem, accept it as part of life.
Walang tao walang problema. Isipin nyo, lahat yan nangyayari talaga sa buhay natin. When facing problem, number 2, sabi natin, be more thankful. Yes, pag mayroong problema, may reason tayo to complain. But tatandaan nyo, whether you like it or not, maniwala man kayo hindi, mas maraming reason to be thankful kahit may problema tayo. And of course, when facing problem, do what you can and leave to God what you can. Kapag may problema, gawin mo yung kaya mong gawin, yung hindi mo kayang gawin, ipagpasa Diyos mo. Dahil lang Diyos naman natin ang kikilos sa atin. And this is number 4. When facing problem, know your limit. Alamin mo yung kaya mo lang dalhin. Diba? Alamin mo yung kaya mo lang pasanin. Huwag niyong problemahin lahat. Ang problemahin niyo lang yung kaya niyong dalhin. Dahil pag dinala niyong lahat, sasabog kayo. Yan yung mangyayari sa atin. Kaya mahalaga, alam mo yung limit mo, hanggang saan yung limit mo, yun lang ang dalhin mo. Yun lang ang buhatin mo. Kasi kapag lumampas tayo, doon sa ating limit, magkakaroon tayo ng problema. Kahit yung damdamin na naramdaman mo, yung emosyon, pag sumobra yung emosyon, sasabog yan. Kailangan alam mo kung ano lang ang kaya mong dalhin. Alam mo kung anong kaya lang dalhin ng isip mo. Kasi pag sumobra, ang nilagay mo sa isip mo, luluwag yun. Pwedeng maglakad ka sa kalsada, tinatawag mo si Crispin at Basilio, hindi mo na maanak yun. Ano? Pero tawag ka pa rin ng tawag, delikado yan. Yun yung mangyayari sa atin kasi dinadala mo yung lampas sa kakayanan mo. Parang ano lang yan eh. Isang sakong bigas, gusto mong buhatin, di mo kaya. Sabi mo, mabigat to, di ko kaya. Of course, mabigat yun. E de pag-apatin mo, di ba? Ilipat mo sa plastic, ilipat mo sa ibang sako, o kung 4 na yan, 5 sako na yan, kaya mo na siyang buhatin. Di ba? E de buhatin mo muna yung kalahati, yung konti. O pagkatapos yung susunod ulit, matatapos mo rin yun. Mabubuhat mo rin siyang lahat. Di ba? Kasi pinasan mo lang yung kaya mong pasanin. Ganun sa mga problema. 10 ang problema mo, isa lang muna, one at a time, sabi nga. Huwag mong lalahatin dahil pag nilahat mo yan, sasabog ka. Listen, bakit biglang merong nanay na umaga pa lang sabog na ang laway? May kilala ba kayong ganyan? Mga anak, may kilala kayong ganyan? Yung mga umaga-umaga pa lang yung nanay nyo ay iba na ang timpla ng bibig. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sobra na yung pasa niya. Ang bigat-bigat na. Bakit? Dahil ang namin trabahong ginawa. Naglaban na, nagluto pa, nagganto pa, nagganyan pa. Tapos yung mga anak nakahilata lang. Talaga sasabog ang laway niyan. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Diba? Kasi sumobra na yung kanyang ginawa, yung kanyang pasan. Diba? Pero kung isa lang ang pinasan niyan sa buong maghapon, mag-i-enjoy pa siya kakakusot. Diba? Kasi konti lang ang kanyang ginawa, ang kanyang tinrabaho. Pero kung lahat siya na ang gagawa, abay, sasabog talaga yun. Isa-isa lang. Ganun ang ibig natin sabihin. Huwag niyong dadalhin lahat. Tatandaan niyo mga kapatid, kapag hindi ka nagbawas, pinasan mong lahat ng problema, sasabog ka kasi may limitasyon lang tayo. May kaya lang tayong dalhin. Para lang yan sa kuryente. Yung kuryente kasi, meron niyang, yung sa mga fuse, di ba, meron ba 10, 20, 30, ganyan, 60. Kami kasi nasa bugang kami 2 months ago yata yun. Sumobra pala yung kuryenteng pumapasok. So, kailangan magpalit. So, pinalitan naman lahat yun. Inayos, tinaasan. Kasi, hindi na kaya nung fuse yung kuryenteng pumapasok. Masyado nang malaki. So, kailangan taasan para kaya niya yung pagpasok ng mga kuryente. In the same way, may capacity lang tayo, may limitation. Kung ang limit mo ay 10, dapat hanggang doon ka lang. Diba? Dahil kapag ang binuhat mo ay 20, sasabog ka. Ganun ang ibig sabihin sa pagpasa natin ng mga problema sa buhay. Kaya listen, huwag problemahin ang hindi nyo problema.
Minsan nga, problema lang natin, di natin mapasa, pati problema ng mundo, poproblemahin nyo. O, bayaan mo sila. Kung wala tayong vaccine, huwag nyo nang problemahin yun. Problema ng gobyerno yun. Diba? So sila mang problema, hindi tayo. So minsan kasi yun ang problema sa atin. Kahit hindi natin problema, pinoproblema natin. Kahit nga paglipat ng mga artista ng ABS-CBN sa GMA, pinoproblema nyo yan. Naku po, favorite ko pa naman siya. Bakit siya lumipat? Hindi ko na siya panonoorin. No? Di ba, ganyan. Dinadagdagan nyo ng problema ang buhay nyo. Hindi naman kayo kumikita, kakapanood sa kanila. Bahala sila sa desisyon nila. Meron ka bang commission kapag lumipat sila o hindi? Wala naman. Bayaan mo sila kung anong gusto nila. Ganun ang ibig sabihin. Kailangan yung problema lang natin, yung nangaharapin natin. Pati nga mga pinanonood natin, naku po, magkikita na sila mamaya. Ano kayang mangyayari? Di ba? Bayaan nyo sila mga kapatid. Bayaan nyo ang direktor nila kung anong plano nila, kung magkikita ba o hindi, kung magsasabunutan ba o hindi. Bahala sila roon. Huwag yung problemahin yan. Huwag magpaka-stress sa problema ng iba. Mind your own business. Sabi ng unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. Take note, itong susunod na sentence, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ang galing nga ng Diyos eh. Napakabait nga ng Diyos eh. Sabi niya, hindi siya magbibigay ng kapahintulutan na ang mga problema dumating sa buhay natin nang hindi natin kaya. In other words, alam ng Diyos yung limit natin. Kaya sabi niya, hindi kaya yan ni Nelda, wag yan. Ito lang ang kaya niyan. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Alam ng Diyos yung limit natin eh. Yan yung ibibigay lang niya. So in other words, ganun din tayo. Alam ng Diyos, alam natin dapat yung limit natin, yun lang ang papasin natin. Yun lang ang dadalhin natin sa buhay na ito. Huwag tayong magpaka-superhero. Diba? Huwag tayong magpaka-superman, superwoman. Dahil walang ganun. May limitasyon ang lahat ng tao. Number 2, dito sa lesson natin ngayon. Pero number 5 ito. When facing problem, know the source. Pag may problema kayo, dapat alam nyo kung ano ang pinagmumulan ng problema nyo. Dahil higit nyong masusolusyonan yung problema kung alam nyo kung saan siya nagmumula. Kung anong pinagmumulan. Kung basa ang inyong sahig, diba? Hindi yung basa na basa, alamin mo kung bakit nabasa yun. May pinagmulan yan. May tumapong ba tubig, tumutulo ba ang inyong bubong, may tumatagas ba sa pader, we don't know. So dapat alamin mo kung ano ang pinagmumulan para masolusyonan mo yun. Diba? May lagnat kayo. By the way, ang lagnat hindi sakit. Ang lagnat is manifestation na meron kang sakit. Kaya minsan, di ba, may lagnat ka, inom ka ng paracetamol, bumaba ang lagnat mo, mamaya may lagnat ka ulit. Iinom ka ulit, mamaya lalagnatin ka ulit. Ganun lang naman. Bakit? Kasi meron kang sakit na hindi na-addressed. Di ba? Baka ikaw ay merong tonsillitis. Ano pa ba? May UTI ka, masama ang iyong ubo at sipon. Di ba? Ganun yan eh. So, kaya nagmamanifest siya na umiinit ng iyong katawan. So dapat malaman mo yung source. Ba't umiinit ang katawan mo? Kasi yun ang gagamutin mo para gumaling ka at mawala yung lagnat mo. That's the point. Diba? May problema ka, alamin mo anong source. So anong source? Diba? Number 1, it could be trial. Diba? Tingnan mo, yung bang nararanasan mo ngayon, trial siya. Paano mo masasabing trial? Yung trial kasi, yan yung wala kang atraso sa Diyos, wala kang atraso sa kapwa mo, mabuti ka naman tao, masipag ka naman sa church, talaga lang tinetest yung faith mo. Yung kaya mong dalhin. Like Job. Si Job, mabuting tao yun eh. Wala namang atraso sa kapwa at sa Diyos eh. Ipinakilala siya ng Biblia na isang mabuting tao. Pero bakit siya naka-experience ng katakot-takot na hirap? To test his faith. To prove to Satan na itong taong ito ay talagang lingkod ng Diyos na hindi tatalikod sa Diyos ano man ang mangyari sa kanyang buhay. So pinahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyari sa kanya para bigyan siya ng trial.
Di ba? It is a test sa kanyang buhay. O tignan ninyo, test ba yan? Trial ba yan? Di ba? Or number 2, kung hindi yan trial, it could be training. Tinetrain lang kayo. Anong training yan? Tinetrain kayo ng Diyos sa mas mabigat na problema nga harapin nyo sa susunod. Kasi alam ng Diyos na sa mundong ito, mamumroblema tayo. Ayaw ng Diyos na bigla kang haharap sa isang mabigat na problema na hindi ka ready. So tinetrain tayo sa mga simpleng problema para hindi ka nagmamalay, nagiging strong tayo. Na kaya na nating harapin ang anumang suliranin sa buhay. Di ba? Kasi iba yung wala tayong pinagdadaan ng problema, bigla tayong dumaan sa isang mabigat na problema, sasabog tayo ron. Bibigay tayo. Kaya yung mga problema nating hinaharap, huwag niyong lalampasan. Yung mga problemang yan, training natin. Kasi may paparating pang mga mabibigat na problema na kailangan nating kayanin. Like Abraham. Naalala niyo si Abraham? Si Abraham, bakit niya naipasa yung trial niya, yung test niya, na ihandog ang kanyang anak at kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak na si Isaac? Kasi mula simula, ang dami ng testing o trial na pinagdaanan ni Abraham. Nakaranas na siya ng gutom. Pinaalis siya sa lugar niya, pinalipat ng ibang lugar. Diba? Naka-experience siya ng ibang mga tao galit sa kanya. Gagawan siya ng masama. Lahat na lang napagdaanan ni Abraham. Ngayon, dumating na siya dun sa climax ng kanyang training, ng kanyang test. Ihandog niya ang kanyang anak. Ba't niya naipasa? Kasi yung mga simpleng trial sa buhay niya, inihanda siya sa isang mas mabigat na test sa kanyang buhay. Yan ang ibig sabihin niya. Another, it could be consequences of sin. Baka yun na-experience natin, hindi siya trial, hindi siya testing, hindi siya training, baka yan ay consequence of sin. Baka may ginawa kang masama. Diba? Baka may ginagawa tayong masama. Alam nga namang ikaw ay naninigarilyo na hindi ka magkakasakit sa baga. Diba? Yan yung common. Pag naninigarilyo ka, medyo pagkaedad mo, baga ang titirahin yan. Diba? Totoo yan. Nangyayari naman yan. Alam naman ninyo. Diba? Nagiinom ka, titirahin naman ng iyong liver. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ba't ganito hirap na hirap ako mahinga? Diba? Ba't ganitong nangyayari sa buhay ko? O, diba? Bakit hindi? Inabuso mo ang katawan mo. Diba? Ikaw ay naglasing, nagdrive ka ng motor, nabangga ka, naputulan ka ng paa. Why me, Lord? And why not? Diba? Ganun ang ibig sabihin. Yung ginagawa mo o nararanasan mo is a consequences of sin. Diba? So ganun ang point. Titignan ninyo, yan ba ang source ng pinagdadaanan mo? Natanggalan ka ng trabaho kasi lagi kang late, nagnanakaw ka sa office, etc., etc. Matatanggal ka talaga. O, tapos sasabihin, Lord, ba't ako naghihirap? Consequences of sin. Another, sabi ng Galatians 6:7, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Huwag ninyong lokohin ang sarili niyo. Sabi ni Apostle Paul, ang Diyos ay hindi madadaya ni naman kung anong iniasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. What you sow, you reap. Kasi totoo yung law ng cause and effect, ng law ng sowing and reaping. Dahil kung anong iniasik natin, itinatanim natin, aanihin natin. Yan ang babalik sa ating mga buhay. Another, it could be natural disaster. Diba? So baka yung na-experience natin, bunga lang yan ng natural disaster. Walang pwedeng sisihin kasi natural nga eh. Talagang nangyayari yan. Ang bulkan ay puputok. Pumuputok talaga yan. Kaya kung ang bahay mo nasa bulkan, ang kabuhayan mo nasa bulkan, damay ka. O, ganun lang naman ang ibig sabihin. So kung ayaw mong madamay, sa pagputok ng bulkan, umalis kayo riyan. Diba? Lumipat kayo. Ngayon, kung ayaw nyo umalis, be ready, every time na puputok yan, damay ka. Diba? Bumabagyo, binabaha kayo. Bakit? Kasi nasa tabi ka ng dagat. Nasa tabi ka ng tubig, daanan ng tubig. Kung ayaw mong madamay, umalis ka riyan. Diba? Ngayon, kung ayaw mong umalis, be ready pag tumataas ang tubig. Kasi natural disaster yan. Nagaganap yan. Ang bagyo sa ating bansa, nauubos nga natin ang alphabets eh. Huwag na kayong magtaka bakit may bagyo. Nangyayari talaga yan. Nagaganap talaga yan. Hindi naman pwedeng walang bagyo, walang ulan. Magtutuyot naman tayo.
'Diba? So, be ready na lang tayo sa nagaganap kasi natural disaster yan. Bahay mo nasa fault line, pag umagayan, talagang magigiba ang bahay mo o kaya kainin pa ng lupa ang bahay mo. So, umalis ka riyan o kung ayaw mo umalis, be ready pag umuga ang lupa. Ganun ang ibig sabihin. Walang pwedeng sisihin. Natural disaster kasi yan. Walang personalan yan. Ano? Walang personalan. And of course, it could be a wake-up call. Baka ikaw ay tulog, nagtutulog-tulugan, nagbibingi-bingihan. Meron kang ginagawang masama na kailangan mong gisingin ka para ikaw ay matauhan. Ang tao kasi mga kapatid, tatandaan nyo, kailangan ko minsan ay inuumpog ano? para matauhan Do you remember the prodigal son? Sa tingin niyo, babalik yun sa tatay niya at magsosorry kung siya ay maganda pa ang buhay? Marami pa siyang pera, may pangkain pa siya, maganda ang kanyang sitwasyon. Babalik ba sa tatay niya yun at magsosorry, Totoy, sorry na po, mali po ang ginawa ko. Hindi yung babalik. Kailan lang niya naisip na bumalik sa tatay niya? Nung kumakalam na ang kanyang sikmura, nung hirap na siya, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. So yung experience niya, yung naranasan niyang gutom, yun ay ang kung tawagin nating wake-up call. Ginigising siya. Kasi yan yung dapat nagaganap sa buhay natin. Baka naman kung minsan, yung na-experience natin, ginigising na tayo ng Diyos para matauhan, pero nagbibingi-bingihan pa rin tayo. Hindi ganun mga kapatid Dapat binibigyan natin yan ng pansin sa ating pong mga buhay. So, repent pag meron tayong mga kasalanan ginagawa. Sabi nga ng Psalms 32:3-5, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For the day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Sabi nung psalmist, nung itinago ko ang kasalanan ko, nung nagmaang-maangan ako kahit ang dami-dami ko na-experience, sabi niya, ang bigat-bigat ng kamay ng Diyos sa akin, day and night. Na-experience ko yung hirap sa buhay ko. Sabi niya, para akong nakabilad sa araw. Di ba? Para akong dinadaganan ng kamay ng Diyos. Ganun kabigat ang kanyang nararanasan. So anong desisyon niya? Sabi niya, I will confess my sin. I will repent to God. Aaminin ko na ang ginawa kong mali. Diba? So yun ang kanyang desisyon. Then, ano sabi niya? He forgave me and take away the guilt of my sin. Pinalaya na ako ng Panginoon sa aking mga pagdurusang ito. Kailangan kasi natatauhan tayo. Pero kailan tayo matatauhan? Pag naghihirap na tayo. Pag nagdurusa na tayo. Kaya take note, huwag nyo nang hintayin yun. Pag ginising na tayo, gising na agad. Hindi gaya ni Jonas, di ba? Naalala si Jonah? Binabag yun na, nagtulog-tulugan pa rin sa barko. Di ba? Ang lakas-lakas na nung hindi na alam ng gagawin ng mga nakasakay. Di ba? Hopeless na sila. Pero si Jonah, hindi siya tulog Ako, naniniwala, di yung tulog. Nagtutulog-tulugan lang yun. Ganun ang ibig sabihin, maraming tao ganyan. Binabagyo na, pinoproblema na ang buhay niya, tulog pa rin, nagtutulog-tulugan pa rin. Tatandaan nyo, may pinapadala ang langit sa buhay natin is a wake-up call para matauhan tayo. Diba? Sa buhay na ito. Another, when facing problem, know who God is. Alam, napakahalaga, dapat kilala natin kung sino ang Diyos. Diba? Sa buhay natin. Actually, yung worship service natin ganito, preparation natin yan Yung panonood nyo ng live streaming, yung pagbabasa nyo ng Bible, pakikinig nyo ng mensahe ng Diyos, lahat yan, training yan Kaya minsan, di ba, napansin nyo, magme-message about death, parang wala pa namang namamatay sa amin. Parang wala lang sa inyo. Pero kapag biglang may namatay, biglang, doon mo naiintindihan yung pinagsasasabi ni brother. Di ba? Ngayon, wala pa kayong problema. For example, masaya pa ang buhay nyo. Sabi nyo, ano ba naman yan? Puro problema na lang pinag-uusapan. Hindi pa nyo na-experience Pero pag na-experience nyo, tama si brother. Diba? Dapat higit natin ngayon nakikilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Diba? Sa ganitong mga sitwasyon. Diba? Ang problema kasi sa atin, usually, pag dumating ang problema, nakafocus tayo sa problema instead of God.
So when facing problem, importante, you focus on God, not on problem. Diba? Yun ang dapat maging focus natin. So focus on God's power rather than on the size of your problem. Kaya tayo nahihirapan, nagdurusa. Kasi ang focus natin yung problem. Dapat ang focus natin, pag meron tayong mga problema, ang Diyos pa rin. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Sabi ng Bible, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ang ganda ng verse. Kung ang Diyos daw ay nasa side natin, kakampi natin ng Diyos, sinong kalaban natin? Sinong lalaban sa atin? Sinong mananalo sa atin? Nothing. Di ba? Walang pwedeng manalo sa Diyos. Kaya kung kakampi mo ang Diyos, panalo ka palagi kahit mabigat na mga problema yan. Yan ang pinakamabigat na padrino natin. Kasi di ba, nowadays talagang puro tayo padrino eh. Pupunta ka sa isang office, di ba, anong gagawin mo? Kukuha ka ng padrino, iyaharap mo roon, kamag-anak po ako nito. Alam niyo po ba, ako po ay pamangkin ni ganito, ganyan. Pamangkin ka ba? Mabilis ang papers mo pag ganyan. Di ba? Kaya humahanap tayo ng padrino. O, hinuli ka ng pulis, may violation ka. Sabi mo sa pulis, di mo ba ako kilala? Di ba? Ano sasabihin mo? Kamag-anak ko si Mayor. Pamangkin ako ni Mayor. Di ba? Anak ako ni Hepe. Ganun ba? Sige po. Alis na po kayo. Kasi may padrino. Yan ang pinakamabigat na padrino natin. Ang Diyos. Hinuli ka ng pulis. Di ba? May violation ka. Sabi mo, di ba ako kilala? Anak ako ng Diyos. Di ba? Anak ka ba ng Diyos? Huli ka. Ano? Anak ka ng Diyos, ang dami mong violation na ginagawa. Hindi ka magandang ehemplo. Listen, pag meron kayong ganyan, huwag niyo gagamitin na anak kayo ng Diyos, nakakahiya. Pag sa problema ang kaharap nyo, pag ang problema ang kaharap nyo, sabihin nyo, anak ako ng Diyos. Anong ilalaban yan sa iyo? Diba? If God is for us, who can be against us? Anong problema ang hindi natin kayang harapin kung ang Diyos ay kakampi natin? Ano ang hindi natin kayang dalhin kung kasama natin ang Diyos? Lahat kaya natin. Diba? Dahil ang Diyos nariyan. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Alam niyo ba ang context niyan? Si Paul nakakulong. Si Paul nakaka-experience ng persecution. Si Paul nagugutom. Yan ang tinatalakay niya rin sa chapter 4 Sabi niya, naranasan kong magutom, naranasan kong magikahos, naranasan ko ang lahat ng hirap. Sabi niya, pero I can do all things through Christ who strengthens me. Yakang-yaka ang lahat ng ito, sabi ni Paul. Kasi merong nagbibigay ng lakas sa akin. Bakit? Kasi kilala niya kung sino ang Diyos. Kilala niya kung sino ang Panginoon niya sa buhay niya na pwedeng magpalakas sa kanya sa mga panahon ng mga problema sa buhay. Kaya kapag may problema kayo, sabi ng isang quotation, don't tell God you have a big problem. Tell your problem, you have a big God. Yan ang dapat natin sinasabi. Diba? Lord, ano ba naman ito? Laki-laki ng problema ko. Mali. Ang sabihin natin sa problema, no match ka sa Diyos ko. Diba? Ang Diyos ko'y malaki, ang Diyos ko'y makapangyarihan, so hindi ka uubra sa Kanya. Kayang-kaya kita. Naalala niyo si Peter? Nung siya ay lumakad sa tubig. Kasi si Jesus, hindi siya sumakay sa bangka. Nauna yung mga alagad niya. Tapos siya sumunod, pero palakad. Naglalakad sa ibabaw ng dagat. Grabe, Tapos, nung nasa gitna na sila, natakot yung mga alagad. Kasi sabi, multo. Sabi ni Jesus, huwag kayo matakot, ako ito. Si Peter, nangahas. Sabi niya, kung kayo po yan, pwede po ba akong pumunta riyan? Sabi naman si Jesus, halika. So, ginawa ni Peter, humakbag doon sa bangka, naglakad. Nakalakad po ba siya sa tubig? Yes. Nakalakad siya sa tubig. Pero, paglipas ng ilang sandali, lumubog siya. Alam niyo kung ba siya lumubog? Kasi nawala ang focus. Diba? Kasi malakas ang hangin, malakas ang alon, malakas ang ulan. So, ang nakita niya, yung bumabalot na bagyo sa kanyang paligid, nawala ang focus niya sa Panginoon. So, ano nangyari? Lumubog. Listen,
Kapag ang problema ang tinitignan nyo, lulubog kayo. Pero sa panahon ng problema, kung sa Panginoon pa rin tayo nakatingin, kayang-kaya nating tumayo sa lahat ng problema na haharapin natin sa buhay. Dahil napakamakapangyarihan at malakas ang Panginoon natin. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:7-10, therefore, in order to keep me from becoming conceited. Si Paul kasi sabi niya, na-experience niya na parang nagyayabang na siya dahil sa dami ng accomplishment niya. Sabi niya, para ako'y panatilihing mababa ng Panginoon. Sabi niya, I was given a thorn in my flesh. So yung thorn in the flesh, susunod, describe ko yan, a messenger of Satan to torment me. So ang ibig lang niya sabihin, itong na-experience ko ay nagpapahirap sa aking buhay. Isang mabigat na suliranin ang kanyang hinaharap. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 beses ako nakiusap sa Diyos, Lord, please, tanggalin niyo to. Hirap na po ako. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. Take note this last verse. That is why, for Christ's sake, I delight. Alam mo ibig sabihin nun? Ikinagagalak ko. Yun ang ibig niya sabihin. Ikinagagalak ko ang mga panahon ng weaknesses, ang mga panahon ng pangiinsulto, ang mga panahon ng mga hardship, panahon ng persecution, panahon ng iba't ibang klaseng difficulties. Why? For when I am weak, then I am strong. Bakit daw? Sa tuwing ako'y nasa panahon ng mga problema at mga panghihina, lumalakas ako. Hindi dahil malakas ako, kundi may nagpapalakas sa akin, ang Panginoon. Yun ang ibig niya sabihin. Gusto niyo ma-experience ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin? Diba? Mararanasan natin yan sa mga panahon na tayo'y binabayo ng mga bagyo sa buhay natin. Hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin at hayaan natin na siya ang tumulong sa atin na mag-ahon mula sa mga hirap na pinagdadaanan natin. Mga kapatid, tandaan nyo lang 3 bagay. This morning, pag may problema kayo, know your limit, know the source, and know who God is. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong mga salita na punong-puno ng paalala, punong-puno ng inspirasyon, punong-puno, Panginoon, ng pagbibigay sa amin ng pag-asa na kahit punong-puno kami ng mga problema, kakayanin namin ang lahat dahil napakalakas po ninyo, napakamakapangyarihan nyo. Hindi po nyo kami iiwan. Lagi po kayong nasa aming likuran upang kami alalayan. Kaya thank you Panginoon dahil hindi kami bumibigay sa anumang hamon ng buhay na ito. Pagpalain po ninyo Panginoon ang inyo pong mga anak na patuloy po na humaharap ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Samahan niyo po sila, huwag niyo po silang pababayaan at bigyan sila ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan lahat ng mga bagay na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po ay magsitayo lahat.